Isang araw matapos makonvict si dating Chief Justice Renato Corona, humalili na sa kanya si Senior Associate Justice Antonio Carpio bilang Acting Chief Justice. At sa Special and Bank Session na kanyang pinangunahan, napagkasundo ang isa publiko ang salin ng lahat ng mga maestrado at hukom. Saksi si Steve Dailisan. Maagang inalis kanina sa compound ng Supreme Court ang mga pulang laso at tarpaulin, bakas ng pagsuporta kay dating Chief Justice Renato Corona matapos siyang makonvict ng impeachment court kahapon. Kahit apektado, tuloy pa rin yung trabaho namin. Hindi naman kami, tapos na yung impeachment, ano pa magagawa namin, di ba? Ayun, trabaho uli. Pero paano yung adjustment na gagawin nyo sa panibagong CJ? Wala namang adjustment sa mga empleyado Yung nasa higher up ang mag-a-adjust. Tuloy ang buhay, despite of everything. Alas 9:05 ng umaga dumating ang kinatawan ng Senado para formal na ihain ang notice of conviction kay Corona sa Clerk of Court ng Korte Suprema. Kinahapunan, nagsagawa ng special and bank session ng mga maestrado, maliban kina Associate Justices Lucas Bersamin at Diosdado Peralta na may mga special lecture sa Baguio. Pinangunahan sila ni Associate Justice Antonio Carpio, ang pinaka-senior na maestrado na kinumpirma ng Acting Chief Justice. Unang order ng sesyon, i-release ang Statements of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ng lahat ng mga maestrado at maging ng mga hukom ng mas mabababang korte. Epektibo nitong pinawawalang bisa ang 1989 resolution na pumipigil sa pagsasapubliko ng mga SALN para maiwasan ang pangaharas sa mga opisyal ng hudikatura. It was the collective decision of the court for the release of the SALN in full, not summaries, in full. But as to what prompted that decision, let us wait for the guidelines. Sa June 19 naman daw pag-uusapan ng mga benepisyong matatanggap ni Corona kung meron man. Gayun din ang petisyon ng kanyang kampo na kumut-question sa impeachment proceedings sa Kamara. Dahil co-terminus o kasabay ng pagtatapos ng termino ni Corona si Atty. Maides Marquez, si Atty. Victoria Gloresti Guerra na muna ang tatayong acting spokesperson ng Korte Suprema. Gayunman, mananatili pa rin court administrator si Marquez. May 30 araw naman ang iba pang co-terminus staff ni Corona para maghanap ng ibang malilipatan. Ang Judicial and Bar Council o JBC magko-convene na rin anumang araw para makapagsala ng mga pamimilian ng Pangulo na maging susunod na Chief Justice. Ang alam ko, ang inclination naman talaga ni Pangulo Aquino ay pumili mula sa labas ng Korte Suprema. Hindi ko lang alam kung nagbago na yon. Subalit, sana yung papalit na Chief Justice ay hindi makakadagdag o makakalikha na naman ng panibagong conflict. Tradisyonang maestrado rin ng Korte Suprema ang itinatalaga sa nababakanting posisyon. Ayon sa dating senador at legal expert na si Rene Sagisag, bagamat walang mali kung si Carpio ang magiging susunod na Chief Justice dahil siya ang pinaka-senior sa mga maestrado at itinalaga ng Acting Chief Justice ng Supreme Court, mas mainam daw kung tatanggihan niya ang appointment sakaling siya ang mapili. Napakagandang gesture kung sasabihin ni Tony, much as I would like, pero I don't want to add to the divisiveness. I want to add to reconciliation and harmony. If nominated, I will not accept. Lumutang din ang pangalan ni Senator Franklin Drilon bilang isa sa mga posibleng italaga, pero sinabi na niyang hindi siya interesadong maging Chief Justice. Hindi po ako interesado sa pwesto ng CJ. Tatapusin ko po ang aking termino dito sa Senado. Mas exciting ang trabaho rito. Ako, si Steve Dailisan, ang inyong saksi.